gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindorinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS-ARMM, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda Namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyong walang palya. Protector, when Espino Lawson. News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kakima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS-LMM, Diaryo, Radyo, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at sire. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pagkatima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS-LMM, Diaryo, Radyo, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa toro. KBS-RMM, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado Broadcasting Service, KBS-RMM, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Pamdi namin solid, mabilis at totoo. Ikasamo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, prangkadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na. Kasado Broadcasting Service, KBS-RMM. Serbisyo publiko, sa puso tubo namin. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.
Ganap na alas 19 ng umaga. Ito'y hatid ng TBS RMM News. Dyaryo na TV pa. Okay, alright. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS, RMM News, Dyaryo na TV pa. Dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Dito sa ating himpila ng responsabling mga mamamayag. Ano man po ang lahi at lingwahe ninyo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, at ng ating news director, Kuyang Wayne Espino Lawson, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mindo ninyong midnight boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado naman na ito ay inyong maaasahan. Ito po ang inyong Kuyang Arnold Acevera Namupo. Nagpupugay po ng isang mapagpalang araw ngayong araw ng Miyerkules, Abril 22, taong 2026. Halina po kayo mga giliw kong mga taga-subaybay. Bagamat ilang araw po tayong hindi nagkita-kita sa himpapawid at nagkabalitaan, dito na naman po tayo upang magsama-sama, upang magpugay at magatid ng mga mahalagang mga balita at mga isyo na naganap dito sa ating loob at labas ng ating bansa. Bagamat huli na naman po ang ating pagtatanghal, sabi nga po ay pag-e-end ng ating dating programa sa dating oras na 8 hanggang 10 ng umaga. Ngayon po ay nag-start po tayo ay ganap na 10 alas 11, 9 ng umaga. Kaya po ngayon po sa mga oras na ito ay tayo po ay magsama-sama upang maghatid ng mahalagang mga balita at mga impormasyon dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, Dyaryo na TV pa. At syempre, magandang umaga po sa lahat ng ating mga otoridad sa buong Pilipinas, sa lahat ng ating mga kasundaluhan, sa lahat ng ating mga hanay ng Philippine National Police. Magandang araw po sa inyo ng araw ng Miyerkules. Naway bagamat napakatindi po ng init ng araw ay maging maingat po kayo sa inyong mga kalusugan. At sa paglabas po ng tahanan ay kinakailangang magdala ng payong, sombrero o jacket o tuwalya upang pananggalang sa matinding init ng temperatura ng araw. At syempre, huwag pong kalilimutan na magdala rin po ng tubig na maiinom. Sa bawat lakad, sa bawat paglabas ng inyong mga tahanan o gusali. Lalong-lalo na po doon sa mga trabahante, sa mga nagko-construction. Napakatindi po ng init ng araw, para maingatan po yung sinasabi nating heat stroke. Sapagkat kapag ang heat stroke po tumama, napakahirap po at matagal bago mabawi yung inyong kalusugan, yung kalakasan, lalo na kapag bumigay po ang mga ilang parte ng mga ugat at litid ng kasukasuan. Anyway, shout out sa Ternate, Cavite Municipal Mayor Lamberto Bambao and Office of the Mayor Municipal Advisory Group for Police Transformation Vice Chairman Kuya Landuluto, Double L. Ayan, mula po kay Kuya Landuluto. Kaya sa lahat po ng ating mga minamahal na mga tagapakinig po dyan sa lugar ng Ternate, Cavite, sa buong lalawigan ng Cavite, yan sa Calabarzon area, sa kinaroroonan po ni Kuya Landuluto, ang ating chief reporter. At syempre, ganun din po sa ating mga kasado patroller na nasa area po ng Metro Manila na kinabibilangan ni Kuya Don Robert Ramiro.
ni Kuyang John Santusidad, ganon din ni Kuyang ni Kuyang Melchor Dumasian, yan. At ganon din po ni Kuyang Gerald Gasek ng Pasig City at ni Kuyang Erman Patulot. Magandang umaga po sa inyong lahat. Likewise sa ating mga Calabarzon area, Kasado Patroller na kinabibilangan po ni Kuyang Dan Torbeles ng Rizal, ni Kuyang Ricardo Eslita, ni Kuyang Nestor Pernesita, yan. Ganon din ni Kuyang Judy Soymain Jr. At syempre, hindi lamang po yan, ganon din po si Kuyang Rodrigo Dagar ng Montalban, Rizal. Magandang umaga. At sa ating Kasado Patroller dyan sa Bulacan, kay Ate Tena Aguirre. Yan, sa ating Gingoog City, Kasado Patroller Kuyang Francimar Butlay. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Sa ating pong nasa area ng Mindanao, si Kuyang Chaplin Frederick Berry. At ganoon din si Chieftain Ati Bai Pridelen sa Maldani. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre sa ating pong nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan na kinaroroonan ng ating publisher, Kuyang Alan Bordeos. Likewise kay Ati Cora Biernes. At ganoon din kay Ati Joy Pasco. At sa ating tagapagtaguyod ng ating malaganap na parutuntunan ng Gabay at Patnubay, Attorney Mike Bordeos. Hello Kuyang Mike, magandang umaga sa iyo. At syempre ang nasa ating Studio 3 Bulwagan ng Balitaan sa ating News Director ng Isyo ng Lipunan, ang Bisayang Tisoy na si Kuyang Wayne Espino Lawson. Magandang umaga din ang sa ating nasa Studio 4 Bulwagan ng Balitaan na kinaroroonan ng ating chief reporter ni Kuyang Fall Aludo ng Sanbales, yan sa Region 3. Likewise sa ating editor-in-chief, sa ating PRO, Kuyang Stephen Sabate. Magandang umaga po sa inyong lahat at mapagpalang araw po ngayong araw ng Miyerkules. At syempre magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Biba KPP Divine Healing ng Oriental Mindoro sa pangunguna po ni Brother Ansel Arroyo ng Barangay Bangkatan, Baco, Oriental Mindoro. Likewise kay Sister Agnes Garcia, kay Sister Juday Arroyo Estrada. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Likewise kay Brother Rubin Pamilara ng Lungsod ng Calapan, kay Sister Analisa Minguela, ganon din kay Brother Gerald Gasek. Likewise kay Brother Beethoven Alban ng Oriental Mindoro. Magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre binabati po rin natin ng magandang morning si Brother Joel Mendoza and family dyan sa Blackford dyan sa lungsod ng Calapan. At siyempre sa kadadaos lamang po ng birthday nitong si Brother si Brother Roger Ahena ng Calapan City. Magandang umaga, Brother Roger Ahena ng lungsod ng Calapan. Belated happy birthday. At syempre, nais din po nating batiin po ang lahat po ng ating mga kasamahan ng buong Kasado Media Group. Sila pong lahat ay may gaganapin pong may gaganapin po silang anniversary ngayong Abril 26 dyan sa Camilot Hotel sa Quezon City. Talagang napakarami po ditong mga dadalo. Talagang kinabibilangan po ng mga taga-AF at saka mga taga-ICON sa pumuno po at ng ating CEO President ni Tito Nel Talavera. Yan. At ganoon din po ng ating publisher at ng ating station manager ni Kuyang Alan Bordeos. At yan po ay pinamumunuan nilang lahat. At sabi ngay, ang dami pong tatanggaping award, parangal, ang ating buong team ng Kasado Broadcasting Service at ng Balitang Kasado Newspaper. Yan. Ang ating po mga masisipag na mga reporter, ng ating mga patroller, ng ating mga kolumnista at writer at mga performer. Yan. At talagang yan po ay dadalo rin po dyan ng ating po dating kasamahan sa pamamahayag, ang ating kasama sa buhay ni Ate Angelic Lasso. At siyempre naandyan din po si Patricia Javier
At marami pang iba na dadalo po ng mga artista, mga celebrity at mga yan tinatawag ng mga Zumba girl ng Pasay City. Napakadami po nilang dadalo po sa araw na iyan at ang buong persa rin po ng Balitang Kasado. Talagang sabi nga'y nangunguna dito bilang sabi nga'y pagdaraos na rin ng 15 taong anibersaryo ng Kasado Broadcasting Service at ng Balitang Kasado Tabloid o Dyaryo. Yan. Kaya talagang sa lahat pong ito ay punong-puno po ng kagalakan at kasiyahan ang lahat po nang tatanggap ng mga awarding. At dito po ay mga magpupulso o mga magkasintahan ang talaga po ditong mag-a-attend kasi lalakad po sila sa red carpet. Wow, talaga naman. Congratulations po sa inyong lahat. At siyempre kasama rin po dito ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Namuko, bagamat marami pong pinagdaraanan ngayon ng mga pagsubok sa buhay. Wika nga'y bilang tao lamang ay talagang sabi nga'y dumadanas ng napakapait at napakaasim na mga karanasan sa panahong ito. Una sa kalusugan, ikalawa sa mga bagay po na mga nangyayari at nagaganap sa buong kapaligiran. Kaya ipagpaumanin po ninyong mga suki, mga gili kong mga tagusubaybay kong sabi nga po hindi po nagkataong araw-araw ang ating pagtatanghal, kaya nagkataon po talagang actual po yung aking mga lakad at kasama po natin ang ating pong pamunuan sa mga pag-iasikaso at pag-iintindi sa maraming mga activities. Kabilang na rin po dito yung gaganapin na anniversary po ng PBS RMM News. Yan, at ng ating Balitang Kasado Radyo Dyaryo. Yan. Kaya talagang kinakailangan pong i-prepare po ang mga nararapat at mga bagay na kinakailangan po sa darating na pitsang iyan. Anyway, magandang umaga po kay Sister Leonida Villegas ng Sitio Pakala, Barangay Water, Baco Oriental, Mindoro. Pagpalang umaga po sa inyong lahat dyan sa mga taga Mindoro lalong-lalo na po dyan sa mga taga Pakala. Yan. At dyan po sa lahat lugar pong iyan ay talagang suki po natin sa tuwi-tuwi na magpa-update man o late man ang ating programa ay laging itong si Sister Leonida Villegas ay lagi pong nakatuning sa ating palatuntunan. Kaya maraming salamat Sister Leonida Villegas ng Sitio Pakala, Barangay Water, Baco Oriental, Mindoro. Good morning, Kuyang Arnold, at sa lahat ng inyong viewers from Kuyang Edwin Masbati Carahog, ang isa po nating Kasado Patroller na talagang lumalagari sa buong Calabarzon area. Yan, kaya Kuyang Edwin, magandang umaga sa iyo and family. At sabi nga'y good luck sa iyong trabaho at sabi nga'y talagang napakasipag mo, Kuyang. Samantala mga kababayan, narito naman po ang ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Lady, go! PH may malaking potensyal sa sustainable aviation fuel production. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, sinabi ng isang executive mula sa professional service company ng GHD noong Martes na malaki ang potensyal ng Pilipinas sa paggawa ng sustainable aviation fuel at malamang na may kakayahan ring mag-export ng SAF sa hinaharap. Samantala para sa Pilipinas ang pagkakataon ay lalong malinaw. Ang malakas na demand sa aviation, masaganang mga residuos ay sa agrikultura at isang lumalagong focus sa patakaran ay nagtatagpo ng sabay-sabay na lumilikha ng pundasyon para sa isang domestic na industriya ng SAF. Sa may potensyal na pag-export, sabi ng executive advisor ng GHD na si Saksin Narang sa isang paglabas ng balita. Kabilang sa mga natuklasan ang ulat ayon sa kay Narang, ang Pilipinas ay maaaring makagawa ng 1.1 milyong bariles bawat araw ng SAF
sa 2030 at hanggang 1.3 milyong bariles sa 2050 sa ilalim ng mga kondisyon ng patakaran at pamumuhunan. Ang shop ay binubuo ng mga nababagong basura at hilaw na materyales tulad ng ginagamit na langis sa pagluluto at basura ng taba ng hayop. Ang paggamit ng SAP ay nagresulta sa hanggang 80% na nagbabawas sa carbon emission sa buong siklo ng buhay ng gasolina. Sinabi ng ulat na ang potensyal na supply ng SAP mula sa agrikultura at napapanatiling biomass ng kagubatan sa buong ASEAN ay maaaring umabot sa 7.5 milyong bariles bawat araw sa 2030 at hanggang sa 8.5 milyong bariles bawat araw sa 2050. Isinasaalang-alang ng supply chain na assessment ng ulat ang basura ng biomass ng agrikultura sustainably forestry biomass na magagamit sa Pilipinas tulad ng diyog, kamuti mais, bigas at mga reduce na tubo, sabi ni Narang. Idinagdag pa niya na ang Port of Cebu ay kinilala bilang isa sa mga pangunahing potensyal na SAP export port ng ASEAN. Ang Pilipinas ay may malakas na pinagbabantayan na mga driver kabilang ang lumalaking pangailangan sa aviation at pag-access sa mga reduce sa agrikultura. Ngunit ang pag-convert ng potensyal na iyon sa tunay na supply ay nakasalalay sa mga praktikal na akbang sa buong kodinan ng halaga. Mula sa pagsasama-sama ng feedstock at logistic hanggang sa mga balangkas ng pamumuhunan at mga sitting ng patakaran, sabi niya. Ang ASEAN 2050 SAP Outlook Report ay binubuo naman ng GHD sa pagmamagitan ng suportang pinansyal ng Global Affairs Canada mula sa Canadian Trade ang Investment Facility for Development. Thank you. 26 na minuto makaraan ng ika-10 ng umaga. Ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. At syempre, shout out kay Kuyang Ogie Agnes. Kuyang Ogie, magandang umaga po sa inyong patuloy pong pagsubaybay at pakikinig dito sa ating malaganap na palatuntunan ng gabay at patnubay. Dito siyempre sa ating himpilan ng responsabling mga mamamahayag dito sa KBS RMM News TV. At siyempre good morning po sa Kasado National. Ayan. Siyempre sa buong persa ng Kasado Media Group. Sumbungan ng Bayan watching from Pasay. Ate Mene Biray. Yan. Ate Mene, magandang umaga po sa inyong lahat diyan. Sa lahat ng mga Zumba Girl. Likewise, ganun din kay Sister Maribel Remuyan ng Lungsod ng Kalapan. Magandang umaga sa iyo, Sister Maribel Remuyan. Yan. At sa lahat po ng mga Remuyan family, sa lahat ng mga Alban family, sa lahat ng mga Makalalad family. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ang ating pong pagbati ay matao sa ating puso sa lahat ng ating mga kababayan po dyan sa Oriental Mindoro, sa buong May, Maropa at Calabarzon area. Yan. At hindi lamang po yan, no, dyan din po sa ating mga kababayan po dyan sa Mindanao. Yan. Sa lahat din po ng ating mga kababayan po dyan sa Kabisayahan. Mapagpalang umaga po ngayong araw ng Miyerkules. Abril 22, taong 2026. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mga balita. Round 1. Lady, go! Lisensya ng vlogger binawi dahil sa maraming paglabag sa trapiko, sabi ng LTO. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, binawi ng Land Transportation Office or LTO nitong Martes ang driver's license ng isang vlogger dahil sa pagmamaniho ng motorsiklo habang sinususpindi dahil sa ilang naunang paglabag.
Sa isang payag, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na may inilabas na supplemental order laban kay Easily dahil sa patuloy na pagmamaniho ng walang balidong lisensya sa pagmamaniho. Kabilang na sa mga sa paglabag nili ang reckless driving, pagmamaniho ng walang balidong lisensya sa pagmamaniho, distracted driving sa ilalim ng Republic Act No. 10913 o Anti-Distracted Driving Act at pagiging hindi wastong tao sa pagpapatakbo ng sasakyang dimotor sa ilalim ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Ang mga patakaran at kautusan ng ito ay hindi optional kapag ito ay binaliwala, may kakaakibat itong agarang pananagutan at kaparusahan sa ilalim ng batas, sabi nila Lacanilaw. Inutusan si Lee na magbayad ng multa, pinabawi ang kanyang lisensya sa pagmamaniho at nadiskwalipika siya sa pag-a-apply ng lisensya sa loob ng 2 taon. Ang kanyang motorsiklo ay mai-impound din at mananatiling impounded hanggang sa makumpleto ang pagpaparehistro nito at mabayaran ang mga multa at parusa. Hindi namin kukonsintihin ang paulit-ulit na lantaran na paglabag sa mga regulasyon sa kalsada. Ang sinumang patuloy na hindi sumusunod ay agad na papatawan ng kaukulang aksyon upang mapaprotektahan ang kaligtasan ng publiko, sabi nila Lacanilaw. Inutusan din niya ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas na aristuhin si Lee kung muli siyang matagpuan sa nagmamaniho sa isang pampublikong kalsada bukod pa sa iba pang mga parusa at pag-impound ng kanyang sasakyan. Bago bawiin ang kanyang lisensya, sinuspindi si Lee dahil sa isang viral video kung saan siya ay nagmamaniho habang may hawak na kamera at kinukunan ang kanyang sarili. Siya at ang rehistradong may-ari ng motorsiklo ay binigyan ng sukos order, ngunit kapwa nabigo na dumalo na nakatakdang investigasyon sa insidente. Sa isang post sa Facebook noong Lunes ng gabi, sinabi ni Lee na ang una ay sinuspindi lamang siya sa 3 buwan at kalaunan ay pinalawig ang kanyang suspension sa 1 taon bago bawiin ang kanyang lisensya. Sinabi niya na hindi siya nagpakita sa pagdinig ng LTO dahil hindi siya nakatanggap ng SCO hanggang sa siya ay naaresto noong Lunes. Thank you. 32 minuto makaraan ng ika-10 ng umaga. Samantala mga kababayan, mga leader ng Kamara ang naglipat ng Senado ay nagpapahiwatig ng malakas na pag-iipon ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, malugod na tinanggap ni House Assistant Majority Leader Seiya Alonto Adyong ng Lanao del Sur ang pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto na maaaring magpulong ang Senado bilang impeachment court sa Mayo 4 na nagsasabing ito ay nagpapakita kung gaano kasiyuso ang kaso laban kay Vice President Sara C. Duterte kahit sa yugtong ito. Ang ganitong kaagang paghahanda ng Senado ay hindi ginagawa kung walang malinaw na batayan, sinabi ni Alonto Adyong, Chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa isang pahayag. Pinahiwatig nito na maraming mga senador ang nakakakita na ang isang malaking kaso ay nagkakaroon ng hugis isa na maaaring bigyang katuwiran ang pagpapadala ng Kamara ng mga artikulo ng impeachment sa Senado. Binigyan din niya na bagamat ang kapulungan ng mga kinatawan ang mga tanging tungkulin sa konstitusyon na matukoy ang probable cause, ang posisyon ng Senado ay nagpapahiwatig na mas malawak na pagpapahalaga ng institusyon sa lakas ng ebidensya na lumalabas mula sa mga paglilitis. Ang Senado ay isang independent body, hindi ito kumikilos batay sa haka-haka. Ang katotohanan na ito ay nakaposisyon na upang magtipon ay mapahiwatig na ang mga pangyayari sa Kamara ay maigpit na binabantayan at siniseryoso, sabi ni Alonto Adyong.
Samantala binigyan din ni Adjon na ang mananatiling nakatuon ang Kamara sa due process at ebidensya, hindi sa politika. Tatapusin din natin ang ating trabaho batay sa mga katotohanan at batas. Ngunit malinaw ang maagang kahandaan ng Senado ay sumasalamin sa pagkilala na ito ay hindi isang mahina o dismissible na kaso. Ito ay isa sa maaari sa lalong madaling panahon, warrant ganap na paglilitis, sabi niya. Sinabi niya na ang pag-unlad ay dapat tiyakin sa publiko na ang dalawang kamara ay nakahanay sa pagtataguyod ng mga mekanismo ng pananagutan. Ito ay koordinasyon ng institusyon na pinakamahusay, hindi sa pagsasabwatan ngunit kahandaan. Malinaw ang mensahe kung may ipapasa ang mga artikulo, handa ang Senado na kumilos kagad dahil inaasahang malaki ang kasong hinaharap dito, sabi ni Alonto Adyong. Nananawagan siya sa publiko na payagan ang proseso na magpatuloy ng walang ingay o pagkakagambala. Hayaan mo na lang ang ebidensya, hayaang manaig ang saligang batas at hayaang lumabas ang katotohanan na buong paningin ng sambayanang Pilipino. Samantala, sinabi pa rin ng Deputy Speaker Paulo Ortega V na ang katiyakan ni Soto na aksyonan ang Senado ang anumang articles of impeachment laban sa vice presidente ay nag-aalis ng anumang pagdududa. Ang proseso ay sinusulong kapag nakarating na ang kaso sa mataas na kapulungan. Napakalinaw na sinabi ni Senate Presidente Soto na kapag naisumiti na ang articles of impeachment, kikilos agad ang Senado, magpapadala iyon ng isang malakas na singil o signal na ang proseso ay hindi na maantala at ang pananagutan sumusulong, sabi ni Ortega. Hindi ito pwedeng patagalin o iwasan kapag naipadala na ng Kamara ang mga artikulo. Dapat magpulong ang Senado at litisin ang kaso. Iyan ay isang utos na konstitusyon, hindi isang pampulitikang opsyon, dagdag niya. Sinabi ni Ortega na ang pahayag ni Soto ay nagpapatibay na tiwala ang publiko ng dalawang kamara handang kumilos nang mapagpasya ang ika-4 na impeachment complaint na ngayon ay nasa ilalim ng probable cause determination matapos mapatunayang sapat na porma, kakayahan at batayan ng House Committee on Justice ay nagbabanggit ng mga seryosong paratang kabilang ang maling paggamit ng confidential at intelligence funds sa mga mataas na opisyal ng bansa at hindi maipaliwanag na kayamanan. Sinabi ni Ortega na ang mga paratang na ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa isang buong paglilitis sa Senado. Hindi ito mga isyu na maaaring baliwalain o ipagwalang bahala. Dapat silang subukan sa isang buong impeachment trial, sabi niya. Thank you. 37 minuto makaraan ang ganap na ika-10 ng umaga. Ito'y atid ng TBS, RMN News, Dario na TV pa. Samantala, Muntinlupa Mayor nagbats para sa pagmamatagalang solusyon matapos ang parusa sa Maynilad. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, kinatuwa ni Muntinlupa Mayor Rafi Biason ang desisyon ng Metropolitan Water Works and Sewerage Systems Regulatory Office na parusahan ang Maynila dahil sa kabiguan nitong magbigay ng patuloy na supply ng tubig sa mga customer sa lungsod. Ang kabuang multa na 54.28 milyong piso o 328 pesos rebate sa bawat epektadong customer ay dapat magsilbing aral para sa Maynila dahil patuloy itong pangunahing tagapagbigay ng tubig sa itinalagang lugar ng serbisyo ayon kay Biason sa isang news release noong Martes. Bagamat hindi nito maibabalik ang kakulangan sa ginhawa na nararanasan ng aming mga constituents, inaasahan namin na magsisilbing paalala ito sa water
komisyoner na tuparin ang obligasyon nito na maghatid ng patuloy at maasahang serbisyo, sabi ni Biason. Nananawagan din siya sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na tingnan ang Laguna Dibay upang malaman kung angkop ang tubig para sa domestic use. Ang panukalang water quality check sa Bay na nasa loob ng Metro Manila at Rizal at Laguna provinces ay bahagi ng pangmatagalang solusyon na hinahangad ng Biason upang patatagin ang supply sa lungsod. Hindi ito dapat matugunan sa pansamantalang solusyon lamang. Kailangan natin ng pangmatagalang hakbang upang matiyak ang sapat, ligtas at patuloy na supply ng tubig, dagdag niya. Ipinatawag ni Biason ang mga opisyal ng Maynilad noong Marso upang ipaliwanag ang paulit-ulit na pagkakagambala sa tubig at maghalahad ng konkretong maasahan at pangmatagalang solusyon sa problema sa supply. Ang Maynilad ay nasa west zone ng Metro Manila na kinabibilangan ng ilang bahagi ng Muntinlupa. Wow, thank you. Hello, good morning! At magandang umaga sa panunood at pagsubaybay ng mga taga Sico Bless, Batangas City. Siyempre sa panguna po ni Sister Maria Teresa Roca Palomar ng Sico Bless. Diyan sa Batangas City, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa buong pamilya ni Sister Marisa Teresa Roca Palomar. Hello, magandang morning sa inyong lahat dyan sa mga taga-Bless, dyan sa mga taga-Sico, yan. At syempre ganun din kay Brother Peter Palomar. Likewise, magandang umaga rin kay Kuyang Francimar Butlay, ang ating Kasado Patrol 60 dyan sa Gingoog City, dyan sa Misamis, Oriental, Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa mga taga Misamis Oriental. Siyempre sa mga Butlay family. At siyempre ganun din po, magandang umaga po kay Sister Analisa Minguela. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa mga taga lugar po ng Calapan City. Anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy na po ang ating paghatid ng mga mahalagang mga balita. Round 1. Lady, go! Pananagutan sa paggamit ng pundo ng UBP ay nasa Vice President Sara ayon sa palasyo. Ayon pa rin kay Malacanang nitong Martes, ang pananagutan sa paggamit ng kumpidensyal na pundo ay nasa Vice President Sara Duterte matapos ang bagong Commission on Audit or COA na naglabas ng Notice of Disallowance para sa Office of the Vice President. Sa pag-ipag-usap sa mga reporter, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang mga desisyon ng COA ang nagsisibing opisyal na batayan para matukoy kung ano ang pundo ng gobyerno ay ginamit ng wasto, na hindi binibigyang diin na ang pinuno ng ahensya ang may pananagutan sa pagpapaliwanag ng mga gastusin. Ginawa ni Castro ang pahayag matapos maglabas ng COA ng pinakahuling Notice of Disallowance sa kinasasangkutan ng 375 milyong piso na confidential funds noong taong 2023. Nauna nang ibinasura ng COA ang apela na ikinasasangkutan ng 73 milyong piso na confidential funds ng OBP noong 2022 at iniutos na ibalik ito. Kung hindi may papaliwanag ito ng Head of Agency, iyan po ay sa pamumuno ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa kaniya po ito babagsak dahil siya po ang namumuno dito, sabi ni Castro. Kaya mas maganda po na may paliwanag ito, but anyway, magdesisyon po ang COA. Tingnan lamang po natin kung magkakaroon pa ng final decision dito. Sinabi niya na maaari pa rin sumunod ang iba pang mga legal na hakbang dahil ang COA ay hindi pa gumagawa ng final na desisyon. Samantala, nililinaw pa rin ni Castro na hindi ang administrasyon ang nagtutulak sa impeachment proceedings laban kay Duterte, na nagsasabing nasa loob lamang ito ang mandato ng Kongreso. Hindi po ang palasyo, hindi po ang Pangulo ang tumututok
sa impeachment proceedings laban dito kay Vice Presidente. Ito po ay trabaho ng Kongreso, sabi niya. Sinabi pa rin ni Castro na ang pagtuon sa isang issue ay hindi nangangahulugang pagpabaya sa iba na binibigyan diin na ang maraming pagsisiyasat sa mga anomalya sa pagkontrol ng baha ay maaaring magpatuloy ng sabay-sabay. Kasi ang ibig sabihin niyan kapag ganyan palagi, pwede ba ang lahat ng kaso sa korte ay huwag nang dinggin at tumutok na lang sa flood control project? Hindi po yata ganoon dapat, sabi niya. Why, thank you. 44 na minuto makaraan ang 10:00 ng umaga. Hello, good morning po kay Sister Denya Gasek. Siyempre, meron po siyang message. Good morning po, Kuyang Arnold. Sa kasulukuyan po kaming nanonood at nakikinig ng inyong programa dito sa Oriental Mindoro. Yan. Marami pong salamat, Ate Denya o Sister Denya ng KPP Divine Healing. Siya po ay isa sa kasapi ng malaganap na mga spiritual healing ng KPP Divine Healing po dyan sa area po ng Oriental Mindoro. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pagtutok sa ating palatuntunan. Samantala mga kababayan, narito pa rin ang ating mga karagdagang mga balita. Round 1. Lady, go! Senado kikilos agad sa impeachment ni Vice President Sara. Round 1. Lady, go! Agad na aksyonan ng Senado ang anumang impeachment complaint na ipadadala ng House of Representatives. Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na nitong Martes sinabi ni Soto na kikilos siya kaagad kapag natanggap na ang mga artikulo ng impeachment. Simula sa pagbibigay alam sa Kamara at pagsasangguni ng bagay sa Committee on Rules o aksyonan po ito ng may pagpapadala. Tiyak na kagad sa sandaling matanggap ito ng Senado, ipapaalam ko ito sa Senado at isasangguni ito sa Committee on Rules, sabi niya sa isang press briefing. Aniya maaaring magpulong ang Senado bilang impeachment court sa Mayo 4. Depende sa kung kailan ipapadala ng Kamara ng mga kinatawan ang mga artikulo ng impeachment. Kailangan nating magpulong bilang isang impeachment court. Sa katunayan, maaari kaming magpulong sa Mayo 4 kung matanggap natin ang articles of impeachment. Agad tayong magpupulong bilang impeachment court, sabi ni Soto. Sinabi pa rin ni Soto na ginagawa ang mga paghahanda upang hindi mahuli ang mga senador kung sakaling umabot sa Kamara ang kaso. Just in case umakyat sa atin, mabuti na nakahanda tayo, hindi pwedeng mangapa tayo at mangapa ang mga senador, sabi niya. Sinabi ng Pangulo ng Senado na sinusuri niya ang rules of court at mga pamamaraan ng impeachment na may patnubay mula sa mga abogado at hindi bababa sa 2 hukom upang matiyak na ang mga patakaran ng Senado, mga patakaran sa impeachment at mga pamamaraan ng korte ay nakahahanay kung magpapatuloy ang paglilitis. Inilarawan niya na ang pagsisikap bilang isang patuloy na crash program na sinimulan na niya ng 2 beses at inaasahan na magpapatuloy sa susunod na linggo. Batay na rin sa nakaraang impeachment proceedings, sinabi niya na ang Senado ay maaaring kumilos ng mabilis kapag ihatid na ang reklamo habang ang buong timeline para sa paghahanda sa paglilitis ay nakasalalay pa rin sa prosecution, depensa at ebidensya na ipapakita. Why, thank you. 48 minutos makaraan ang 10:00 ng umaga. Samantala, magandang umaga po kay Brother Rogelio
Ahena. Siya po ay nanonood po ngayon at nakasubaybay sa ating palatuntunan. Kaya Brother Roger, belated happy birthday. Talagang ikangay abutin ka pa ng napakaraming taon ng iyong kaarawan. Hanggat maaari sana, abutin po kayo ng doble sa inyong taon ngayon na tinataglay sa inyong sarili. Kaya sabi nga po, kapag ang isa pong tao ay talagang malapit ang kalooban sa kapwa-tao, mapaglingkod at talagang makadiyos, ay talagang pinagpapala po at laging nalalapit po yung blessings na nagmumula sa kanyang mapagpalang mga kamay. Kaya mulit-muli, belated happy birthday, Brother Rogelio Ahena ng Calapan City. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating pagtatanghal. Narito pa rin ang mga karagdagang mga balita. Malacanang malugod na tinatanggap ang pagtaas ng rating. Sinabi ni Marcos na patuloy na magtatrabaho. Round 1. Lady, go! Samantala, malugod na tinanggap ng Malacanang ang pagpapabuti ng tiwala at performance ratings ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsasabing mananatiling nakatuon siya sa pagmamahala anuman ang resulta ng survey. Sinabi pa rin ni Palace Press Officer Claire Castro na patuloy na magtatrabaho ang Pangulo sa kabila ng pagbabago ng pagsang-ayon ng publiko. Magandang nakikita po at mararamdaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng gobyerno. Pero muli, sasabihan po natin ang Pangulo kahit tumaas o bumaba ang kanyang approval ratings, patuloy pong magtatrabaho ang Pangulo, sabi ni Castro. Idinagdag pa niya na nagpapasalamat ang administrasyon sa pagkilala ng publiko sa kanilang mga pagsisikap. Hindi po maapektuhan ng negatibo, positibo ng mga approval rating. Nagpapasalamat na rin po tayo dahil nakikita nila kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino lang yung nagbabakasyon. Ang pahayag ay matapos ilabas ng Okta Research ang tugon ng masa survey para sa unang quarter ng taong 2026 na nagpapakita ng trust rating ni Marcos sa 54% na may 30% na nagpapahayag ng kawalan ng tiwala. Ang kanyang rating, ang pagganap ay nasa 55% mula sa 51% sa ikaapat na quarter ng taong 2025. Bumuti rin ang kanyang trust rating mula 48% sa parihong panahon. Wow, thank you. 9 na minuto bago mag-11 ng umaga. Samantala mga kababayan, walang batayan ng mga paghahabol sa mga banta sa kaligtasan ng Saldico ayon sa palasyo. Round 1. Lady, go! Sinabi pa rin ng Malacanang nitong Martes na ang mga pahayag na maaaring malagay sa panganib ang kaligtasan ni dating Parteles, Representative Saldico, sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay walang batayan kahit na tiniyak nito na sa publiko na magbibigay ang gobyerno ng kinakailangang proteksyon alinsunod sa batas. Sinabi pa rin ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat patunayan ng mga alalahanin tungkol sa umano'y pagbabanta laban kay Ko bago ito itaas sa publiko. Dapat tingnan muna po natin saan nanggagaling iyong sinasabing death threats. Mayroon na po bang na ipakita? Sinabi ni Castro sa isang briefing sa palasyo. Sa palagay ko walang batayan para diyan, may death threats pa ba? Nagbigay ng reaksyon si Castro kay Senador G.B. Ejercito na nagbabala na ang pagtiyak sa kaligtasan ni Ko ay magiging malaking hamon sa gitna ng pagsisikap na maibalik siya sa bansa. Inulit niya na mananatiling nakatuon ang pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino. Lahat naman po ng Pilipino ay dapat safe na bumalik sa Pilipinas. Umalis umano si Ko sa Pilipinas noong Hulyo taong 2025 para umano magpagamot sa Estados Unidos. Noong Setyembre binawi ang kanyang travel authority at inutusan siyang bumalik matapos siyang masangkot sa mga pagsingit ng budget ng mga maanumalyang proyekto sa pagkontrol sa baha. Kaunan ay nagbitiw siya bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List. Ang Ko ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad ng SETS matapos na
para sa illegal na pagpasok tulad ng kinumpirma ng Malacanang noong Abril 16. Sinikap ng mga opisyal na mapadali ang kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng diplomatikong at legal na daluyan. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang kanyang pagbabalik ay susundin ang nararapat na proseso at international na legal na pamamaraan sa gitna ng patuloy na koordinasyon sa mga autoridad ng SETS. Ang kagawaran ng hustisya at ang kagawaran ng ugnayang panlabas ay nangunguna na koordinasyon sa kanilang mga katapat sa SETS upang maproseso ang pagbabalik ng ko na may isang mataas na antas ng kupunan na inaasahang ipapadala tumanggi si Castro na magbigay ng mga detalye sa operasyon na napansin na si Justice Secretary Pedrick Vida ang autorisadong opisyal na magsalita tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa katayuan at repatriation ng ko. Ipinaliwanag din niya ang limitadong paglabas ng impormasyon kabilang ang mga larawan o video na binanggit o paglahok ng isa pang soberanya ng Estado. Kasi mayroon pong ibang country na involved, so maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo Castros. Samantala, ibinasura naman ni Castro ang mga pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na kinwestiyon ang iniulat na pagpigil kay Ko at inulit na dapat manaig ang mga opisyal na pahayag ng Pangulo at mga kinaukulang ahensya. Ang Pangulo po ay nagsalita na bakit po ba natin paniniwala ng isang fake news peddler, sabi niya. Dinagdag pa niya na ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas tulad ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ay maaaring magsimula ng mga pagsisiyasat sa pagkalat ng maling impormasyon nang hindi nangangailangan ng direktang utos mula sa Pangulo. Why, thank you. 4 na minuto bago mag-11 ng umaga. Samantala, 9 pisong halaga ng illegal na gasolina na samsam sa Caloocan. 6 na suspek na huli. Round 1. Lady, go! Inaresto ng mga otoridad ang 6 na katawad na samsam ang humigit kumulang na 8.9 milyong pisong halaga ng mga produktong petrolyo na isinagawang operasyon sa Caloocan City. Ayon sa Philippine National Police Highway Patrol Group, nitong Martes sa isang press briefing sa Kamkrami, sinabi ni PNP PG spokesperson Lieutenant Nadam Malang na nahuli ang mga suspek noong Abril 16 na umano'y lumalabag sa Presidential Decree 1865 kaugnay ng batas pambansa bilang 33 na nagpaparusa sa illegal na paghawak at pamamahagi ng mga produktong petrolyo. Nahuli umano ng mga operatiba ang grupo na naglilipat ng methanol sa mga plastic container na puno na ang gasolina at diesel. Nakita talaga sa akto na talaga nagsasalin sila ng methanol going doon sa plastic containers, which is bawal kasi mayroon tayong authorized depot sa paglilipat ng ganitong uri ng liquids ni Malang. Malang na ang kasanayan ay gamit upang madagdagan ang dami ng gasolina at kita. Samsam sa panahon ng operasyon ang humigit kumulang na 10,000 litro ng methanol, 8,000 namang litro ng unleaded na gasolina, 1,000 litro naman ang premium na gasolina at 1,000 litro ng diesel. Sinabi ni Malang na alam ng mga suspek na ibinebenta ang adulterated fuel sa mga pribadong trucking firm ngunit hindi sila nagpakita ng wastong dokumento. Dinagdag pa niya na ang mga may-ari ng tanker ay nakilala na inanyayahan para sa investigasyon habang ang mga mamimili ay hindi pa natutukoy. Nagbabala ang mga autoridad na ang paghahalo ng methanol at gasolina madalas na ginagawa upang mapalawak ang supply ay maaaring makapinsala sa mga makina at magdulot ng malubhang panganib sa sunog.
Samantala, iniulat ng Quezon City Police District nitong Martes ang pagkakaaresto sa dalawang suspek na may kaugnayan naman sa gas and goo incident sa isang gasolinahan sa Barangay Payatas. Ayon pa rin kay QCPD Director Brigadier General Randy Glenn Silvio, dakong alas 3 Gs ng madaling araw ng Lunes ang isang motorista na nagmamaniho ng puting Toyota Vios na hindi nagbabayad ng halagang 1,500 pesos sa halaga ng gasolina. Sinubaybayan ng pulisya ang sasakyan sa pamagitan ng mga talaan ng Land Transportation Office na humantong sa pagkakaaresto sa mga suspek na kinilalang alias Tyrone at alias Ricky sa Rodriguez Rizal. Ang pangatlong suspek ay isang alias na Butchoy ay nananatiling malaya. Sisiguraduhin namin ang pag-aresto sa natitirang suspek. Hinihikayat namin ang sinumang may kaugnay na impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan na agad na magsumbong sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya o makipag-ugnayan sa E911 o sa QC Helpline 122, sabi ni Silvio. Ang dalawang naarestong suspek ay haharap sa kasong istapa habang patuloy ang paghahanap sa natitirang suspek. Why, thank you. Alas 11 ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, narito pa rin mga kababayan ng ating mga karagdagang balita. Binala ng publiko laban sa mga picture na nag-aalok ng mga serbisyo sa clearance sa paglalakbay. Round 1. Lady, go! Naglabas ng babala ang Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng minor traveling abroad program laban sa mga hindi autorisadong Facebook page at grupo na nag-aalok ng serbisyo upang mapabilis ang pagproseso ng mga travel clearance. Sa isang advisory, nilinaw ng DSWD MTI na ang mga Facebook page tulad ng Black Box Travel and Tourism Flight Dick, Junilin Tanyula at Box PH Travel Corporation ay walang kaugnayan sa DSWD. Ang nasabing mga pahina ay nag-aalok umano upang i-streamline ang mga proseso para sa mga flight visa, paglilipat kabilang ang mga clearance sa paglalakbay. Ang ilang mga kaugnay na online group ay nakaipon din ng hanggang sa 2,200 mga miyembro na nagtataas ng mga alalahanin sa pagkalat ng hindi pa na-verify at potensyal na mapanlinlang na impormasyon. Sa isang pahayag nitong Martes, mariing pinundinan ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumblao ang paglaganap ng mga hindi autorisadong platform na ito. Bayan pong kinukundina ng DSWD ang mga FB page at mga grupong nagpapanggap na konektado sa ating programa at nangangakong pabibilisin ang proseso ng pag-abil sa ating mga serbisyo, sabi ni Dumblao. Ang anumang impormasyon o mensaheng galing sa grupong ito ay hindi beripikado at maaaring hindi tugma sa alituntunin ng MTA. Pinalalahanan din niya ang publiko na ang pagkikipag-ugnayan sa mga picture ay hindi pinapayagan at maaaring magresulta sa mga komplikasyon o hindi wastong aplikasyon. Hindi po pinahintulutan ang paggamit ng picture sa anumang transaksyon sa DSWD. Inihikayat po natin ang lahat na dumaan lamang po sa opisyal at tamang proseso upang masiguro ang maayos na ligtas at lehitimong pagkuha ng travel clearance para po sa ating mga kasamang minor de edad, sabi ni Dumblao. Binigyan din ni DSWD na streamline na ang MTA ang mga proseso nito sa pamagitan ng online application systems nito na ginagawang mas mabilis, mas maginhawa at walang problema para sa mga kliyente. Noong Abril 20, may kabuang 12,721 o 12,721 aplikasyon ang naaprubahan at inisyu noong 2026 kung saan 12,685 ay para sa travel clearances
at 36 naman para sa Certificates of Exemption gamit ang online system. Maaari na ngayong iproseso ng mga aplikante ang kanilang travel clearance ng digital basta't magsumiti sila ng kumpleto at tamang mga kinakailangan sa dokumento na inaalis ang pangangailangang dumaan sa mga hindi autorisadong third party. Upang maiwasan ang pagkakaantala, pinapayuhan ng MTA ang mga aplikante na isumite ang kanilang mga aplikasyon sa travel clearance ng hindi bababa sa 30 araw bago ang kanilang naka-schedule na flight. Wow. Thank you. Alas 11:04 ng umaga. Kayatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre, magandang umaga po sa panunod at pakikinig ni Ate Melens Blanca Flor ng Bayan ng Taytay Rizal. Hello, magandang umaga po sa buong pamilya ng Blanca Flors dyan sa Bayan ng Taytay. Syempre, ito po ay sa pangunguna po ni Ate Melens ng Taytay Rizal. Anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghahatid ng mga mahalagang mga balita. Round 1. Lady, go! Mga tropa ng balikatan tumulong sa mga biktima ng aksidente sa kalsada sa Cagayan. Round 1. Lady, go! Sinabi ng Armed Forces of the Philippines itong Martes na nailigtas at tinutulungan ng mga tropang Pilipino at Amerikano ang lumahok sa balikatan exercise ngayong taon ang 6 na sibilyan na nasangkot sa aksidente sa sasakyan sa Lalo Airport sa Cagayan noong Abril 20. 4 na kaswalti ang kaagad na nailabas mula sa isang truck na puno ng semento na nawala ng kontrol at nahulog sa bangin at dinala sa kalapit na ospital. 2 pa na una ng makulong at sinuri na may mga pinsala na nagbabanta sa buhay. Ay kalaunan ay nailigtas at inihatid sa eroplano ng isang US SH-60 Black Hawk helicopter sa isang mas mataas na antas ng medical na pasilidad para sa advance na paggamot. Sinabi rin ng AFP na nasaksiyan ng mga tauhan ng US Marine Corps sa lugar ang insidente at nagbigay ng paunang tulong kahit na pinalakas ng mga tropa mula sa 7th Infantry Battalion sa ilalim ng Joint Task Force Tala ang mga pagsisikap sa pagsagip sa nakipag-ugnayan sa Philippine National Police para sa investigasyon. Ang lahat ng mga individual na sangkot sa aksidente ay kumpirmadong mga sibilyang Pilipino at walang mga tauhan ng militar na naapektuhan. Ang tugon ay nagtatampok ng roll word na halaga ng exercise balikatan 41-2026 na nagpapakita kung paano isinasalin ang magkasanib na pagsasanay, interoperability at kahandaan ng mabilis na nagliligtas ng buhay na tugon at isang ibinahaging pangako sa pagprotekta sa mga komunidad, sabi ng AFP. Formal na nagsimula ang balikatan ngayong taon sa Lunes at magtatapos sa Mayo 8. Nasa 17,000 sundalo mula sa militar ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia, Japan, Canada, France at New Zealand ang lalahok sa siriyeng ito ng pagsasanay. Sa pag-unlad nito, ibinasura ng isang mataas na opisyal ng Philippine Navy noong Martes ang mga pahayag ng China ng taunang pagsasanay na nagdudulot ng pagkakahati-hati at konfrontasyon ng Asia-Pacific region. Una na, sa lahat, dapat nating maunawaan na ang mga aksyon ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas ay isa sa isang soberanya na estado. Ibig sabihin, ipinahihintulutan tayong makisali sa anumang bansang may katulad ng pag-iisip. Mga estado na may katulad na pag-iisip para sa pagsulong ng ating pambansang interes. Sabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad sa isang panayam sa mga reporter. Gayon din sinabi ni Trinidad na ang balikatan o anumang ibang pangpagsasanay ay bahagi na rin ng pagpapatuloy ng Armed Forces of the Philippines
modernization program at ng diplomat ng depensa ng bansa. Ang lahat ng ito ay nakatuon sa paggawa ng AFP na mas moderno, mas maraming kakayahan. Ang mga ito ay hindi disenyo laban sa anumang partikular na bansa. Ang mga ito ay nagtatanggol sa kalikasan. Nangangahulugan ang lahat ng mga proyekto sa ilalim ng aming programa para sa modernisasyon ay dinisenyo upang masecure at protektahan kung ano ang tama at legal natin dagdag niya. Sinabi rin ng Trinidad na walang balak ang Pilipinas na angkinin ang hindi bahagi ng teritoryo nito. Hindi po natin sinisira ang kapayapaan sa ating bansa. Sa kabilang banda, ang patuloy na retorika, ang digmaan ng Partido Komunista ng China, ang kanilang mabilis na pagtatayo ng militar at ang kanilang illegal na presensya, mapilit at agresibong pagkilos at mapanlinlang na mensahe ang naging dahilan ng kawalang katatagan sa rehiyon, sabi ng opisyal ng Philippine Navy. Why, thank you. Samantala mga kababayan na titirang Red San Negros Occidental, hinimok na sumuko matapos ang decimation. Round 1. Lady, go! Sa kabila ng napakalaking pagkalugi ng mga tropa ng gobyerno ng grupong New People's Army o NPA sa bayan ng Tubuso sa Negros Occidental nitong katapusan ng linggo, nananawagan ng isang opisyal ng National Task Force and Local Communist Arm nitong Martes sa lahat ng natitirang mga komunistang insurhente sa rehiyon na sumuko na at bumalik sa mapayapa at produktibong pamumuhay kasama ang kanilang mga pamilya. Sa mga nananatili sa armadong pakikibaka, ganito ang sinasabi namin. Ang landas na tinatahak ninyo ay walang ibang hahantong kundi ang pagkawala. Hindi ka poprotektahan ng organisasyong pinaglilingkuran mo. Gagamitin ka niya at pagdating ng panahon, pababayaan ka niya. Ang mahabang braso ng batas ay makakarating sa iyo. Palagi itong ginagawa, sabi ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. sa isang mensahe sa mga reporter. Pero may paraan pa rin, ibaba ang inyong mga bisig, bumalik sa inyong mga pamilya. Mapakinabangan ang mga programang reintegration at amnestiya ng pamahalaan. Piliin ang buhay, piliin ang kapayapaan dahil ang kapayapaan ay hindi nakukuha ng bala. Ito ay nakukuha kapag sinira natin ang siklo ng kasinungalingan. Tinapos ang karahasan at nabawi ang buhay ng bawat Pilipino mula sa iyong adikain at hindi kailanman nilayon upang maglingkod sa kanila pagkatapos niya. Ginawa ni Torres ang panawagan na ito matapos puksain ng mga tropa ng gobyerno ang isang pangunahing unit ng BHB sa Barangay Salamanca. Sa sunod-sunod na engkwentro, sinabi ng opisyal ng NTF-ELCAC na nag-neutralize at napatay ang isang leader ng NPA at matagal nang hinahabol na tumakas na si Arnel Tapang na may halagang 1 milyong piso bounty matapos ang sagupaan sa 79 Infantry Battalion, isang unit ng 3rd Infantry Division. May kabuang 19 na pinaghihinala ang insurhenteng NPA kabilang si Tapang ang napatay. Sinabi ni Torres na ang mga engkwentro na ito ay isang malinaw na paalala na ang mahabang braso ng batas ay laging nakahabol sa mga nagpupumilit sa terorismo. Gayon din, pinupuri ng opisyal ng NTF-ELCAC ang mga tropa ng Philippine Army sa matagumpay na operasyon pandigma laban sa mga labi ng BHB sa lalawigan. Ang kanilang tapang, disiplina at profesionalismo ay muling nagpapakita ng matatag na determinasyon ng gobyerno na protektahan ang ating mga mamamayan at maprotektahan ang mga komunidad na matagal nang sinalanta ng karahasan.
Ngunit maging malinaw din tayo, hindi ito isang sandali para sa pagdiriwang. Ito ay isang sandali ng pagmumuni-muni at pag-iisip, sabi ni Torres. Idinagdag pa niya na ang mga individual na ito ay na-recruit at terrorgram ng mga labi ng BHP ay itinuturing na ginagamit bilang kanyon, fodder, ginagamit, ipinadala at sa huli ay isasakripisyo ng isang liderato na nananatiling malayo sa larangan ng digmaan. Sa Negros at isang ibang lugar, ang pattern na ito ay persistent. Ang mga individual ay nakahiwalay mula sa kanilang mga pamilya, nakakondisyon na tanggihan ang hindi pagsang-ayon at hinubog upang maniwala na ang karahasan ang kanilang tanging layunin, sabi ni Torres. Kasunod ang engkwentro, sinabi ng Philippine National Police na pinaigting nila ang mga hakbang sa seguridad at koordinadong response operations upang maprotektahan ang mga apektadong komunidad. Ang mga unit ng pulisya sa Negros Occidental ay inilagay sa heightened alert at inatasan ang lokal na pulisya na suportahan ang mga unit ng militar sa pag-secure ng mga apektadong lugar at pagbabantay sa mga kahihina-hinalang individual. Ang aming mga pangunahing prioridad ay tiyakin ang kaligtasan ng aming mga komunidad habang nagpapatuloy ang operasyon sa Negros Occidental, sabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. sa isang hiwalay na pahayag. Nakipag-ugnayan kami sa AFP at mga local government unit para agad na maibalik ang normalidad sa mga apektadong lugar. Why, thank you. Ganap na 15 minuto makaraan ang ika-11 ng umaga. Hello, good morning kay Maring Juan de la Cruz ng Bayan ng Taytay Rizal and family. Siyempre sa Mag-isa Family. Magandang umaga, paring Mario, Mag-isa ho ng Bayan ng Taytay Rizal at siyempre sa lahat po ng buong pamilya at sa lahat ng mga nakikinig. At siyempre, mapagpalang umaga rin po kay Judy Ann Arroyo Estrada, kay Sister Judy Ann Arroyo Estrada ng Barangay Bangkatan, Baco Oriental, Mindoro. At siyempre sa mga Arroyo family, sa mga Estrada family, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Naway lagi po kayong mag-ingat sa tindi ng init ng araw, sapagkat sabi nga'y kailangang laging may baon at may nakahandang bitbit na maiinom na tubig kapag lumalabas na po ng tahanan o eskwelahan o anuman o saan man sa inyong mga trabaho. Kaya siyempre po ang lahat pong ito ay kinakailangan pong maging maingat po kayo at maging maingat sa inyong mga kalusugan, sapagkat sabi nga po uso na naman po yung mga sinasabing heat stroke. Kaya kinakailangan po laging handa at lagi pong nag-iingat. Lalong-lalo na po itong si Maring Joan de la Cruz at si paring Mario Mag-isa ho. Talagang ito po ay businessman at businesswoman. At lagi po rin po silang nasa labas ng kanilang tahanan at lagi po silang, sabi nga, nasa arawan dahil po sa kanilang negosyo. Kaya good luck sa inyong mag-asawa at naway makakuha kayo ng masaganang grasya at biyaya mula sa mga minamahal ninyong mga customer dyan sa bayan ng Taytay Rizal. Anyway, tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ng ating paghahatid ng ating mga karagdagang balita. Suspect, lagda, 1.4 milyong shabu. Nako, 1.4 milyong pisong shabu na samsam sa baybas sa Butuan City. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, naaresto ang isang suspect sa druga at nakumpiska ang 1.4 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Kasunod ng bypass operation na isinagawa sa Purok 4, Barangay Maon. Nitong lungsod, nitong Lunes, sinuulat ng Police Regional Office 13 ang naaresto na suspect na kinilalang alias Angkol. 63 taon ay nakapagbigay ng 210 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga naman ng 1.43 milyong piso. Nasamsam din ang mga operatiba ng pulisya mula sa suspect ang 10,000 piso na mark money, isang mobile phone at isang identification card. Ayon kay Police Regional Office 13 Director Brigadier General
Marcial Mariano Magistrado Deport, nasa kustodiya na ngayon ng City Drug Enforcement Unit ng Butuan City Police Office para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Aniya naharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect. Pinuri ni Magistrado ang suporta ng iba pang mga unit ng pulisya sa operasyon kabilang ng Philippine Drug Enforcement Agency 13. Hindi papayagan ng Police Regional Office 13 ang mga ngalakal na illegal na droga na malayang gumagala sa mga lansangan, sumisira ng buhay at nagbabanta sa kapayapaan at kaayusan sa ating rehiyon. Aniya, kinilala rin niya ang patuloy na suporta ng mga komunidad sa paglaban sa illegal na droga sa rehiyon. Why, thank you. Yan ang mga kabuang balita mula sa ating bulwagan ng balitaan, mula pa rin dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamahaya. At syempre, pinupuri po natin yan, ang ating officer na si Eliazar at si Barbers. Natutuwa po ang mamamayan sa kampanya laban sa weteng. At natutuwa po ang ating mga taong bayan. Yan. Kaya talagang ito pong ating mga busing na ito ay talagang, sabi nga po ay talagang ariglado anytime. Kaya sa inyo po mga Sir Eliazar at Sir Barbers, talagang natutuwa po ang ating sambayanan hinggil po dito sa kampanya laban sa weteng. Kaya talagang ito po yung talagang sabi nga po ipinagbabawal po nila. At sila po ay pinapupurihan ng ating mga mamamayan. Anyway, at syempre sa lahat po ng ating mga sumubaybay po sa ating palatuntunan. Bagamat sabi nga po ay muli tayo lamang po ay ngayon muling nagkita-kita at nagkaniig sa ating programa. Dahilan nga po sa napakadami po mismo ng mga pinagkakabalahan ngayon ng inyong Kuyang Arnold. Nais lamang po nating ipabatid sa ating mga taga-subaybay na sa mga panahon pong ito ay marami pong pinagdaraanan ang inyong Kuyang Arnold ng mga pagsubok na kinakailangan po nating ikangay harapin o kinakailangan po nating bigyan ng panahon. Sapagkat wika nga po talagang ganito. Sabi nga po kapag ang isang puno ng kahoy katulad nga po ng mangga kapag hitik ng bunga ay talagang nagagawa pong palapasin ang bunga. At yan nga po ang isang halimbawa kung bakit ang inyo pong abang lingkod ay patuloy pong hindi nyo po napapanood o naririnig sa oras ng ating eksaktong oras ng ating pagtatanghal. Asahan po ninyo mga minamahal kong mga kababayan. Basta't kaya po ng ating kalusugan, kaya po ng ating katawan, tayo po ay magsasama-sama upang magsahimpapawid ng mga mahalagang mga balita at impormasyon na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Kaya sa lahat po ng ating mga kasado patroller, maraming salamat sa inyo at sabi nga patuloy ninyong inihahatid ang inyong mga halagang mga balita. At syempre ang ating pong palatuntunan, ang official time pa rin alas 8 hanggang yan po ay Lunes hanggang Biyernes. Po sa araw na ito ng Miyerkules ay naiba po ang oras. Yan po ay sa kadahilanan pong may mahalaga lamang po talagang inaasikaso ang inyong abang lingkod, 10 ng pamunuan ng ating broadcasting at ng ating pahayagang dyaryo. Yan. Kaya nga po talaga sa lahat po ng ating mga mamamayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, thank you po for watching kay Kuyang Angel Llamas. Yan po isa po natin nakasamahan bilang mamamahayag at tagapaghatid ng mga mahalagang mga balita at impormasyon. Siyempre, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at kunon din po sa iba't ibang dako ng mundo hanggang dyan sa lugar ng United States of America, sa Europe, sa buong Asia,
Mapagpalang araw at gabi po sa inyong lahat. Naway ang pagpapala ng ating dakilang lumika ay laging sumabawat isa po sa ating mga minamahal na mga kababayan. At syempre sa lahat po ng ating mga brother at sister po ng KPP, magandang umaga po sa inyong lahat diyan at mapagpalang araw nga ka po ngayong araw ng Miyerkules. At syempre ang Miyerkules pong ito ay araw po ng nobena sa mahal na ina ng laging saklolo ng Baklaran. Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda, namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya, protector. When is Pino Lawson? News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kakima ang hando. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, LMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pakitima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, LMN, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBSRMN, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado Broadcasting Service, GDS, RMN, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Ang team namin solid, mabilis at totoo. Ikasamo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, pragadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na. Kasado Broadcasting Service, KBS-RMN. Serbisyo publiko, sa puso tugon namin. RMN. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Okay! Mulit-muli mga kababayan, ang inyo pong abang lingkod ay pansamantala pong magpapaalam at muling magbabalik sa araw ng bukas upang magpatuloy sa ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service, RMN News, Diaryo na TV pa. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko, nagpupugay ng isang mapagpalang umaga po ngayong araw ng Miyerkules. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos! Bye-bye!
Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay. Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda, namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya. Protector, when it's Pino Lawson. News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kay Kima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pakitima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, RMN, Diario, Radio, TV, hatid ang news. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at witty. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBS, RMN, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado Broadcasting Service, CBS, RMN, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Pamdi namin solid, mabilis at totoo. Ikasamo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, prangkadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMN. Serbisyo publiko, sa puso tubo namin. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay.